Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa buo-buo ng inyong programa. Ako po si Beatrice mula po sa Mindoro at kasalukuyan po akong nagtatrabaho ngayon dito sa Maynila. Dr. Love, isa po ang programa niyo sa dahilan kung bakit lumalakas ang loob ko. Sa mga payo niyo po at sa mga mabuting balita na hatid ng inyong programa, lalo pat hindi po ako nakakapagsimba. Dr. Love, sumulat po ako sa pagbabakasakali na mapili niyo po at mabasa ang aking liham kasaysayan at siyempre po, mabigyan sana ng payo. Ako po'y kasambahay. Hindi po kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. 29 anyos na po ako at may 6 na kapatid sa probinsya. Kasama po nila ang aming mga magulang. Napilitan po akong lumuwas para po makatulong sa magulang ko at mapag-aral sana ang aking mga kapatid. Dr. Love, ako po ay pangatlo sa aming magkakapatid at ang problema ko po ay may kinalaman din sa aking kapatid. Actually po, sa buong pamilya ko. Bago po kasi ako lumuwas dito sa Maynila 1 year ago, meron po akong kinakasama doon sa aming probinsya. Nag-live-in na po kami, kaya nga lamang po mas gusto ko pong tumugon sa pangangailangan ng aking pamilya kaysa unahin po ang pagbuo ng sarili kong pamilya. Heto na nga po, Dr. Love, yung naiwan ko pong kinakasama ko bago ko umalis, malinaw naman sa kanya na ang gagawin ko ay para sa magulang at mga kapatid ko at mas lalo ko po siyang minahal at hinangaan nang suportahan niya po ako. Buong akala ko po, malinaw sa kanya at talagang sinusuportahan ako. Pero taliwas po pala sa katotohanan. Dr. Love, nakaka-4 na buwan pa lamang po ako noon dito sa Maynila. Nanlamig na agad sa akin ang aking kinakasama. Bihira na po siyang sumagot sa aking mga messages, maging sa mga tawag ko. Hinahayaan ko lamang po pero tumagal ng tumagal hanggang sa nitong nakaraang buwan, naisipan ko pong kumustahin ang aking kinakasama sa kapitbahay namin sa probinsya. Dr. Love, para akong pinatay sa mga nalaman ko. Ang kinakasama ko po pala, kinakasama na ng kapatid ko ngayon. Dr. Love, hindi ako makapaniwala pero nangatog ang buong katawan ko sa sinabi niya. Para kong hihimatayin. Agad-agad ko pong tinawagan ng nanay ko. Walang sumagot. Ang tatay ko, wala rin pong sagot. Pinag-iisipan ko pa noon kung tatawagan ko ba ang kapatid kong mismong kinakasama raw ng kinakasama ko noon. Pero hindi ko po kaya, Dr. Love. Nangangatog ang aking buong katawan. Hanggang sa ang tinawagan ko na ay ang mismong kinakasama ko. Sa ikalawang tawag ko na siya sumagot. Nang marinig ko ang boses niya, tumulo ang luha ko. Ang tono kasi ay pagalit. Para bang nakumpirma ko agad ang gusto kong malaman. Sa kanyang ika-4 na hello, doon lamang ako nakasagot. Tinanong ko agad ang katotohanan, Dr. Love. Binabaan niya lang ako ng telepono. Buong magdamag akong umiyak noon, Dr. Love, at halos napapagalitan na nga ako ng aking amo dahil lutang ako sa trabaho. Hindi nagagawa ng ayos ang paglilinis at kung ano-ano pa. Lumipas ang 3 araw nang hindi ako umuugnay kahit kanino. Para bang hindi pa ako handang harapin ito.
hanggang sa makatanggap ako ng text mula kay nanay at tinanong niya kung pwede ko bang dagdagan ang ipadadala kong pera sa susunod na buwan. Pero ang reply ko sa kanya ay tanong. Sinabi kong alam ko na. Kailangan ko lang sa kanya makumpirma. Dr. Love, ang sagot ng nanay ko, wala na tayong magagawa roon. Hayaan mo ng kapatid mo at mag-focus ka na lang sa work mo dyan. Nagalit ako. Galit na galit. Pakiramdam ko, tinraidor nila ako. Galit na galit ako, Dr. Love. Pinatayan ko sila ng cellphone. Durog na durog ako. Hindi ko alam paanong tatanggapin ang katotohanan. Dr. Love, tulungan niyo po ako. Paano mawawala ang galit ko sa puso o sa buong pamilya ko? Paano ko itutuloy ang paghihirap ko rito sa Maynila kung alam kong winalanghiyan nila ako? Binubuhay ko sila pero ito ang isusukli nila sa akin. Dr. Love, isa pa yung ex ko, napakakapal ng mukha niyan. Wala naman pong trabaho yan at kasama siya sa pinadadalhan ko ng pera. Tapos ngayon, malalaman ko, inasawa niya ang kapatid ko? At ang mga magulang ko, Dr. Love, bakit naman po hinayaan niyang mangyari sa akin ito at sa kapatid ko? Tinuhog kami ng iisang lalaki at pinayagan nila. Para bang ayokong mag-work at magpadala ng pera? Pero ayoko ring umuwi ng probinsya. Ayoko silang makita. Dr. Love, please, sabihin niyo po ang tamang dapat kong gawin. Gumagalang, Beatrice.